mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago. Buhat ng likhain ang mundong ito. Verse 5, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan ng ang langit at ang lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha. Ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Verse 8, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya na inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong maging mabuti. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit, ayon sa pangako na Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa sa paghaharian ng katwiran. Verse 14, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kayang nagtitimpi. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo. Taglay ang karunungan kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulong kaisipan. Magulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Verse 17, ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Purihin po Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa patuloy na pagkakataon, pinagkakaloob mo, Panginoon, sa buhay ng bawat mga tao na nabubuhay sa ibabaw ng sanlibutan. Ng pagkakataon sila nagbubuhay, bibigyan na sila ng pagkakataon na sila ay lumapit at makapagsisi at makapagbagong buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig at kagandahang loob po, Panginoon, sa mga pagkakataon yan. Kaya kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa bawat mga talata po, Panginoon, na patuloy na nagtuturo upang kami ay makapamuhay na may kabanalan at kaayusan dito po sa ibabaw ng sanlibutan. Maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na napakabuti. Pagpalain mo po ang nagbasa ng iyo pong mga salita at ang bawat mga nakikinig ng iyo pong mga salita. Ito po ay patuloy na umukit sa aming pong mga puso upang kami ay makapamuhay ng mayroong pagkatakot po sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo at patuloy na pagpalain
ang buhay po ng bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sister Mildred. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy para sa ating Bible reading and opening prayer po, tawagin ko lang po si Sister Lily. Amen. Amen. Thank you, Sister Mildred. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ating scripture reading po ngayong hapon na to ay nasa John chapter 11 verse 25 to 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?" Alam niyo mga kapatid, itong verse na to, ito talaga nagpapatunay na si Jesus ay buhay. Happy Resurrection Sunday po sa lahat ng mga kapatid ko dito sa House of Refuge Community Center. Naniniwala ba tayo sa sinabi ng Diyos na siya ay buhay? Dahil siya po, He has the resurrection power at ang lahat ng naniniwala sa Kanya ay mabubuhay uli. Kaya kahit ano man ang dinaanan natin sa buhay natin, kung minsan nawawala man yung mga pananaw natin na maganda sa future natin dahil sa mga dinanas natin sa buhay, isipin natin, God has the power to restore yung buhay natin because He is the God who is the resurrection and the life. Kaya po, happy Resurrection Sunday at sa lahat po na naniniwala sa ating Panginoon, siya po ay kasama natin. And sa lahat na naniniwala sa Kanya, we will have this life everlasting together with our Lord and Savior Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Panginoon. Lord God, ngayong hapon na to, Lord, we dedicate this time unto you, Lord God. Lord, sa time na aming pagsamba sa iyo, Lord God, as we celebrate, Lord God, Lord, the day, Lord God, that you, Lord God, rose again from the dead, O Lord God. Lord, thank you so much, Father, that dahil kayo po ang source ng lahat ng aming strength. Thank you, Lord God, you are the source of our joy and our hope and our peace, Panginoon. Lord, bless this afternoon, Lord God. Bless this fellowship, Lord God, mula sa pag-umpisa hanggang sa pagtapos, Panginoon. Holy Spirit, we invite you to be with us, O God. Lord, continue, O Lord God, to move in our midst, O God. And there will be healing, O Lord God, as we come to you this afternoon. We will experience joy and restoration, Lord. Thank you so much, Father, Lord, for the strength and the hope, Lord, na nasa buhay namin, Panginoon. Lord, thank you so much kahit sa mga salita mo na maririnig namin ngayong hapon na to. Bless Pastor Mario as he preach your word, Lord God, this afternoon. Maraming salamat dahil ang salita mo ay nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa amin. We honor you, Lord God, this afternoon. Lord God, let your heart, Lord God, and your presence, O Lord God, be felt by each and every one of us. Napakabuti mo, Panginoon. Lord, in your presence there is joy. In your presence there is peace, O God. And in your presence there is healing, O God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay namin. We praise you and thank you, O Lord God. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sister Marlene and Sister Lilia, purihin ang Panginoon ngayong hapon. Sa ating pagpapatuloy, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagpupuri na may kagalakan at pusong dalisay, pagpapasalamat, pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon ng ating buong puso at may pasasalamat. At hindi ko na patagalin, tawagin ko na po ang mangunguna sa ating praise and worship ngayong hapon. Walang iba kundi si Sister Beth Albelda. Hallelujah.
Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Si Ate Beth po sa ngayon ay she is resting. Pero kasama po natin siya. At ngayon po ay it's our time to honor God, Lord, with our songs and our praises. So while Ate Beth is resting, let our heart be praying for her for complete healing. Dahil alam natin that Jesus is our Jehovah Rapha. He is our healer. At kahit sino ngayong hapon na to, kung meron man tayong nararamdaman sa katawan natin, there is healing in the presence of the Lord. Amen? So handa natin ang ating mga palakpak mga kapatid. Pwedeng tumayo, pwedeng itaas natin ang ating mga kamay at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Katulad ng sinabi ko kanina, Jesus is risen. Jesus is alive. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. And Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last we see. Oh, the curse of sin is broken, and we have perfect liberty. For the Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. We have perfect liberty, the Lamb of God. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus Oh, hallelujah. Yes, oh God. Lord, thank you so much, oh God. Lord, we praise you and thank you, oh Lord God. You are risen, oh God. Lord, you are the resurrection and the life, oh God. Lord, we honor you this afternoon, Panginoon. Lord, you are the reason why we are here, oh Lord God. Lord, nagkasama-sama kaming lahat dahil sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God, sa kapangyarihan mo, Lord God. Lord, you are the most gracious and loving Heavenly Father, oh God. Maraming salamat sa buhay mo na binigay mo sa amin, Panginoon. Ngayong hapon na to, kami ay sumasamba sa iyo. Lord, you are our King. You are our Lord. You are our God. Hallelujah to our King. We praise you and honor you this afternoon, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. The whole earth is filled with
Hallelujah. We worship you, Lord. We give you glory, O God. Hallelujah to our King. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat, O God. Thank you, Lord, for you are good, you are great, O God. Dahil sa iyo, Panginoon, nagkaroon kami ng pag-asa sa buhay, O God. Lord, thank you, Lord God, because you live, O God. We can face tomorrow, O Lord God. Lord, you are the source of our strength, Lord God. Lord, you are Jehovah Rapha, O God. Kayo po ang nagpapagaling sa amin, Panginoon. Lord, let your healing flow, Lord God, sa bawat buhay namin, sa katawan namin, Panginoon. Lord, sa bahay namin, Lord God, in our home, Lord God. Lord, wherever we are, Lord God, let your presence flow upon each and every one of us. Yes, hallelujah to our King. Thank you, Father God. We praise you and honor you and thank you, Lord God, this afternoon. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Continue to minister unto us, O God, as we come before you, Lord God, and sit at your feet, O Lord, and listen to you, O God. Hallelujah. Move in our midst, O God. We praise you, Lord. We thank you, O God. All this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Palakpakan natin natin, Panginoon, mga kapatid. God is good. Hallelujah. Amen. Yes. Hindi nakakasawang purihin ang ating Panginoon dahil napakabuti niya sa mga buhay natin at hindi po siya nagkulang mula noon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Hallelujah. Thank you, Lord. At sa pagpapatuloy po ay tawagin po natin ang si Brother Yu Chang Chu para po sa ating communion ngayong hapon na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, you are our Savior. Thank you, Lord. Now we start our Holy Communion. First, we have to know what is a Holy Communion. It's very important. The Holy Communion is a memory of Christ's suffering and death, a precious gift to those who believe. Like us, we believe. A Holy Communion is a victory celebration of unity with Christ, declaring his power over sin and the death. And a Holy Communion is a fellowship with Christ, a Savior of the world, King of kings and the Lord of lords. And it is a gathering of Christians in one accord, sharing and proclaiming the love of Christ. Brothers and sisters, let's read Matthew chapter 26, verse 26 to 28. The night before he was betrayed, he took the bread, and after he given thanks to his Father, he broke the bread and gave it to his disciples and said, "Take, eat, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Thank you, Lord, for your precious body that was broken because of our sins. And you took your body, all our sicknesses, diseases, infirmities, and curses, so that we may not suffer as you had suffered for us. Thank you, Lord Jesus. Brothers and sisters, let's take the bread. This bread represents his broken body. As we eat this bread, his flesh will be blended with our flesh, and we shall be healed, even as we are healed now, and we shall be with him throughout eternity. This is the broken body of our Lord and Savior Jesus Christ. We believe it, we declare it,
We receive it. Amen. Let's eat the bread. When we eat the bread, we should know this is the broken of our Jesus body, so that our body, all our sicknesses, all our sick can be healed. When supper was ended, he took the cup, and after he has given thanks to his Father in heaven, and said, "This is the cup of my blood, the blood of the new and the everlasting covenant. It is be shared for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in remembrance of me." Lord, we thank you for your precious blood that you shed on the cross of Calvary, so that, Lord, by your death we may have eternal life. Thank you, Lord Jesus. Brothers and sisters, let's take the cup. This cup represents his blood. As we drink this cup, his blood will be mixed with our blood, and his blood will flow through our veins, our arteries, and all parts of our body, and we shall be healed, even as we are healed now, and we shall be with him throughout eternity. This is the precious blood of our Lord and the Savior Jesus Christ. We believe it, we declare it, we receive it. Amen. Let's drink the cup. Let's pray. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father in heaven. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, we thank you, you died for us on the cross. Without you, we are nothing. You are our Savior. We only believe you. We only everything focus on you. All our body never become old. We will become young and we will become healthy because we eat your body. And also we drink your blood. All our sin already prepared. We are free. We are complete. We can praise you every day. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Amen. Thank you, Brother Yu Chang Chu. At ang tao ay hindi lamang mabubuhay sa tinapay kung hindi sa salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. And now, ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating tenga, ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos na pangungunahan sa atin ang ating mahal na pastor, Pastor Mario Albelda. Tipong palakpak ang ating mahal na pastor. Amen. Amen. Maraming salamat, Mildred. Salamat po sa bawat isa sa atin na nandito ngayong hapon. At sabi nga nila ay maligayang Pasko ng Pagkabuhay or Happy Resurrection Sunday, as the whole Christendom world is celebrating what we call as Resurrection Sunday. Maraming salamat sa Panginoon kasi ang ating pananampalataya ay hindi nawala ng kabuluhan, hindi nawala ng saysay because of Christ's resurrection. And it is good to know na ang Panginoon, when He died more than 2,000 years ago, yes, He died, He was buried, but 2 nights and 3 days. Just to confirm and assure us na kung paano ang Panginoon po ay dumanas ng pagkabuhay na magmuli, siya daw pong unang bunga ng tinatawag na resurrection. That is why all of us na naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, ayon nga sa binasa natin kanina, ang kahit mamatay ka, ikaw ay muling bubuhayin ng Panginoon
dahil sa kanyang kapangyarihan. Amen. No? So purihin ng Panginoon at pagdiwang natin ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya, which is ang resurrection. Kasi nga sabi ni Apostle Paul sa unang Korinto, kung ang pag-asa lang natin sa mundong ito ay na kay Jesus at si Jesus ay hindi nabuhay na magmuli, tayo daw ho ang pinakakawawang tao. But praise God, on the other hand, si Jesus ay nabuhay na magmuli, kaya ang mga Kristiyano ang pinaka-mapapalad, pinaka-masaya na mga tao sa buong daigdig. Amen po ba? No? Kaya, ayun, bagamat tayo po ay nagdiriwang ng ating tinatawag na Resurrection Sunday today, ay meron pa din tayong pagtalakay na gagawin with regards to the role, no, ng papel ng mga kababaihan tungkol sa ating lipunan as well as what they did in the past. So, yan po ang itsura ng tomb, no? Yung tinatawag na empty tomb. At sabi ng ilang mga kakilala natin who was able to go there sa Israel, alam niyo mga kapatid, kung meron tayong isang pangarapin na mapuntahan, no, sana makapunta tayo ng Israel. No? Dahil dito ay masasaksihan natin at may experience natin ang mga lugar at mga kalsada o mga lupain na mismong dinaanan o hinawakan ng ating Panginoon. So, ito po ang magiging basihan ng ating pag-aaral ngayong hapon. And sabi nga ni Mildred, we have studied ang buhay ni Deborah. Pinag-aralan natin ang mga katangian taglay ni Ana, as well as ang mga katangian din ng tinatawag nating si Reyna, no? Si Reyna Esther, na kung saan sa pagiging isang simpleng mamamayan, God gave her the opportunity to become the queen of Persia during that time, at sa pamamagitan ng kanyang buhay ay maraming mga Hudyo o mga Israelita ang naligtas sa kapahamakan during that time. And of course, last Sunday, tinignan din naman natin ang isang Bible character, no? And this time, parang siya lang yata yung unnamed, no? Hindi pinangalanan, no? Siguro parang gano'n nga, no, sa lahat ng mga istorya, mga kaganapan na mababasa natin both in the Old and the New Testament, no, katangi-tangi na ito pong babaeng nagdurugo, no, suffering from bleeding for the last 12 years, ay isang babaeng hindi napangalanan. No, perhaps, mga kapatid, isa sa mga reason kung bakit ang babaeng ito ay hindi napangalanan is that perhaps during that time, para siyang ang kanyang estado ay kahihiya-hiya. Para bang ang kanyang sitwasyon ay isang bagay na hindi mo maaaring maipagmalaki because you were suffering, no, from a physical ailment. At hindi lamang ho ito 1 year, hindi ito 2 years, but the Bible says that bleeding 12 years. And we said na sa panahon natin, mag-bleed ka lang ng tuloy-tuloy everyday ng 6 months or 12 months or 1 year, nako, sigurado mamamatay ka na. Pero itong babaeng to, 12 years by the grace, buhay at nakaranas ng himala at pagpapagaling ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya po, ang dami tayong makikita mga characters in the Bible. Merong mga characters sa Bible na significant ang kanilang naging role o prominente ang kanilang naging papel with regards to the history of the Israel. No? Si Deborah, isang propetisa, at the same time, isang judge. No? Si Ana ay prayer warrior. No? She has been waiting for the Messiah's coming, no? Sa kanyang kapanahunan. At nakita din naman natin si Reyna Esther. Si Reyna Esther ay isang babaeng matapang at handa niyang harapin ang anumang panganib na maaaring dumating sa kanyang buhay. Pero mga kapatid, mapapansin natin na bagamat ang babaeng si Hannah ay hindi ganun ka-significant ang kanyang, in fact, mga several verses lamang natin mababasa,
And even dito po sa istorya ng babaeng dinudugo for the last 12 years, they are not that prominent, no, with regards to the history of the nation of Israel. But somehow, because of their faith, no, dahil sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, hanggang ngayon mga kapatid, pinag-uusapan pa natin. At hanggang ngayon, ang buhay nila is making an impact, no? Nagbibigay ng impact, nagbibigay ng magandang halimbawa sa atin for us to be able to follow bilang mga mananampalataya. Kaya po ngayong hapon mga kapatid, hindi isa, no? Hindi dalawa, kundi tatlo o higit pang mga kababaihan ang makikita natin na gumawa ng impact din in hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Kaya medyo iuugnay natin sa resurrections. Ang topic natin ngayon is about Christ's resurrection, tungkol po sa pagkabuhay na magmuli ng Panginoon at ang pag-asa, ang buhay na pag-asang hatid nito sa bawat isa sa atin. Mahalaga po na maintindihan natin na ang resurrection, again, no, ang mga kaganapan po ito, like what happened to these woman Bible characters and even dito po sa Panginoon, these are all real stories. No? Ito ho ay totoong naganap. Hindi ho ito kathang-isip. These were not man-made. Hindi ho ito isang konsepto na binigyan lamang ng buhay, kundi lahat ho ng istoryang ito, especially the resurrection of our Lord Jesus, events o nangyari. Amen po ba? Kaya nga po ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoon ay nagbibigay, naghahatid sa atin ng buhay na pag-asa. And makikita ho natin ng talata natin ngayon in Mark chapter 16 verses 1 to 8. So let's read Mark chapter 16 verses 1 to 8. Ang sabi po rito, pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaumagahan ng linggo sa pagsikat ng araw, sila ay nagpunta sa libingan. Ngunit, verse 3, sila ay nagtanong sa isa't isa. No, remember, all these are ladies. No, mga kababaihan ito, sabi nila, sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila yon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. Verse 5, at pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan at sila'y natakot. Verse 6, ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap niyo si Jesus na taga Nazareth na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Hallelujah! Siya'y binuhay ng Diyos. Tignan ninyo ang pinaglagyan sa Kanya. 7. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon gaya ng sinabi niya sa inyo. Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis na nanginginig at litong-lito. At dahil sa matinding takot, wala silang sinabi kanino man. Grabe mga kapatid, ano? Ito po yung account na kung saan nabasa po natin na ang Panginoon, pagkatapos na siya po ay ilibing doon sa libingan, pagkatapos po ng ilang araw, pagbalik ng mga, sino po ang tinutukoy dito? Mga lalaki ba? Sila Pedro ba? Sila Santiago ba? Sila Bartolome? Nako, Mildred, sino ang matapang na pumunta at bumalik sa libingan? The Bible says, tatlong pangalan
Maria Magdalena, no? Meron pang isang Maria at si Salome, no? Ayan, parang di tayo mamali. Ano sabi diyan? Maria Magdalena, si Maria na ina ni Tiago at si Salome. Kaya grabe mga kapatid, today, tatlohong mga kababaihan ang ating bibigyan ng parangal, no, with regards to what they did, no, sa Panginoon noong panahon na ito ay nakalibing. Kaya kung titingnan natin ngayong umaga, ngayong hapon, no, ano ba ang significance o kalagahan ng tinatawag nating Resurrection Sunday para sa bawat isa po sa atin? And sabi nga natin kanina, today, we celebrate the very foundation of our faith, no? At ito ang pinakapundasyon. Sabi nga natin, kung walang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon, lahat ng bagay na ating ginagawa ay walang saysay. And so in the verses that we read, we witnessed, no, nakita po natin dito sa mga talatang binasa natin ang isang profound moment, no? Isang napakahalagang pangyayari, isang significant na pangyayari kung saan no ang mga babaeng pong ito, anong pangalan nila? Maria Magdalena, isa pang Maria na ina ni Santiago at si Salome. No, ang sabi po dito, nung sila po ay nagpasyang pumunta sa libingan, ay natagpo nila ang libingan ay wala. And because of that, they were able to discover the greatest news. No, kanila pong na-discover ang pinakadakila, pinakamatinding balita sa buong sangkatauhan na si Jesus na namatay ay muling nabuhay. Kaya nga po mga kapatid, as I was saying, mahalaga pong maintindihan natin ang significance o yung benepisyo o yung mga kapakinabangan na maaari nating makuha because of the resurrection of our Lord Jesus Christ. And what impact does it bring to us today? Ano ba ang kahalagahan nito sa atin ngayon as well as kahalagahan nito noong panahon ng mga alagad ng ating Panginoon? Unang bagay na makikita natin dito mga kapatid, no, lalo na po doon po sa naging actuations, doon po sa mga bagay na ginawa ng tatlong babaeng ito, makikita po natin that in the resurrection, makikita po natin na si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at si Salome ay ilan sa mga mananampalataya o mga disipulo ng Panginoon who were faithful up to the end. Hello, mga kapatid, kung meron tayong isang bagay na dapat na matutuhan, kung meron isang halimbawa that we have to follow and we have to model, no, tulad ng mga kababaihang ito, is that they were faithful. No, sila po ay mga matapat na mga disipulo ng Panginoon, hindi na sila ay merong pakinabang sa Panginoon, hindi lamang sa panahon that they were eating from the food that Jesus was providing for them, but they were faithful to the Lord. They were faithful to God up to the end. Tingnan po ninyo ang verses 1 and 2. Sabi again, pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan. For what purpose? Ang sabi po rito, lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. And they did this, no? Ginawa ho nila ito pagkatapos ng araw ng pamamahinga. Ilang araw matapos ng Panginoong Yesus, no, during that first Good Friday, nung unang Biyernes ng Panginoong Yesus ay namatay. Sabi po, Sunday morning, after ng Sabbath, Sunday morning, sila ho ay nagpasya. Sa pagsikat pa lang ng araw, nagpasyang pumunta sa libingan.
Grabe ho mga kapatid, ano ho mga katangian ang makikita ho natin sa mga babaeng ito. No? Alam niyo nung binabasa ko nga ito, hindi na ho ito bago sa akin, but there was this new kind of excitement na, bakit nga sila Peter wala, sila Thomas wala, sila Bartimeo wala, sila Mateo wala. Ilan ang disciples ng Panginoon na naiwan? 11. All of them were hiding. All of them were missing. Pero grabe ko itong tatlong babaeng ito, who, despite of their grief, sa kabila ng kanilang kalungkutan, sa kabila ng kanilang kalituhan, kasi di ba, they have been following Jesus. They have been serving Jesus. He was here on earth, and then all of a sudden, he was arrested, he was punished, he was crucified, and he died. Pero mga kapatid, makikita ko natin na kahit nawala yung kanilang akala nilang pag-asa, akala nila nawala ng Panginoon, namatay na. But makikita ko natin sa mga babaeng ito that they were faithful. Hello? Naging matapat pa din sila. They still stick to the Lord. Nanatili sila sa Panginoon. Kahit sila ay nalulungkot, nalulumbay, at during that time ay nalilito. Alam niyo po kasi nung panahon na yun, mga kapatid, if you're one of those identified, no, kaya nga kumisan parang naintindihan mo si Peter, di ba? Nung dinenay niya si Lord 3 times, di ba? Sabi niya, hindi ko siya kilala. Sabi na nakakilala sa kanya, di ba disciple ka, kasama ka ni Jesus na nag-iikot-ikot, nagtuturo. Ano sabi ni Peter? No, hindi ko alam ang sinasabi mo, nagkakamali ka. Alam niyo kasi during that time, that when the Lord Jesus Christ was arrested, no, siya po ay inaresto, siya po ay nilitis at hinatulan, kapag ka ikaw po ay isang disciple o isa sa mga taong identified with Jesus during that time, parang wala kang kumpiyansa kasi yung boss mo ito pinaparusahan, yung amo mo ito ang ginagawa, pinapahirapan ngayon. So nandun po yung takot, nandun po yung grief. Perhaps all these other disciples were hiding, nagtatago po sila dahil po sa takot na maaari nilang maranasan kung ano yung naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. At these 3 women, hallelujah, palakpak naman sa mga babae. Ang tatlong babaeng ito, they went to the tomb. No, hindi sila natakot kahit sila ho'y nalulungkot, merong kalituhan, but they decided to themselves, bumili tayo ng pabango, bumili tayo ng mga sangkap, ilagay natin. No, alam nyo, wala pa silang konsepto about resurrection. Perhaps they have heard Jesus telling about His resurrection. Pero hindi nila naintindihan. Pupunta talaga sila sa libingan para pahiran siya ng pabango, para lagyan siya, para pahiran siya ng spices na mabango para sa kanyang katawan. At mga kapatid, kakaiba. Ginawa ng mga babaeng ito ang ganong klase ng mga actuation because they wanted to demonstrate their love of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, sabi ko, grabe itong mga babaeng ito. Habang ang mga lalaki natutulog sa pansitan, habang ang mga apostles nagtatago because of their fear, ang mga babaeng ito lantarang pumunta doon sa libingan ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi sila nahiya kasi nga during that time, di ba? Ang sinasabi ng mga Pariseo, ng mga religious leaders, criminal si Jesus. Gumawa siya ng krimen kaya siya naparusahan. Pero ang mga babaeng ito, malakas ang loob and they were faithful even up to the end. Mga kapatid, tulad ng mga babaeng ito, tandaan po natin that today, all of us, men and women, you who call yourself to be a disciple of the Lord Jesus Christ, we are all called to remain faithful to Jesus and be a disciple to the end, even in the midst of trials and uncertainties.
Amen po ba mga kapatid? No? Tinatawag ho, nais ng Panginoon sa atin. Jesus. Gusto ni Lord maging faithful ka sa Kanya at maging faithful ka hanggang dulo. Amen po ba? Wala hong kontrata ang pagiging Kristiyano. Wala hong kontrata ang pagiging disciple ni Jesus. It doesn't necessarily mean na when you are 20 years old, 30 years old Christian, tapos na, hindi ka na magiging disciple. Hindi ho. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa dulo ng buhay natin. At ang sabi ho dito, hindi lamang sa panahon na meron, hindi lamang sa mga panahon na puno ng pagpapala ang ating mga buhay, but we have to be faithful even to the end, maging sa mga panahon ng mga pagsubok at kalituhan sa ating mga buhay. Amen? Hindi yung porkit pag may problema, ayaw na natin kay Lord. Pag maraming blessing, love na love natin si Lord. Hindi ho ganon. Kasi ito mga during the time that they were mourning, during the time na sila ho ay nalulungkot because of what happened to the Lord Jesus Christ, ang sabi ho rito, nanatili sila sa Panginoon. They were faithful to the end. Pangalawang bagay yung makikita natin katangian nila is that they have received this faith-filled revelation. Now, because of their commitment, because of their faith in the Lord Jesus Christ, ang sabi po dito sa talatang 6, sila ho ay tumanggap ng isang kapahayagan na punong-puno ng pananampalataya. Ano pong kapahayagan ito sa talatang 6? Ang sabi po rito in verse 6, ngunit sinabi nito sa kanila, no, this time, it was the angel, no, speaking, talking to them. Ano po ang sabi? Kasi pasok nga nila, di ba? Ano na, bukas na yung bato. Alam niyo yung bato na yun, napakalaki ho nun, no? Hindi ho kaya ng 5 tao yun. Perhaps mga 10 o mahigit pa para maitulak. Pero during the time that they have arrived at the tomb, open na. Pagpasok nila, natakot sila. Why? Kasi wala na po yung katawan ni Jesus eh. Wala na po yung bangkay doon. Ano sabi ng anghel sa kanila? Huwag kayong matakot. Hinahanap niyo si Jesus na taga Nazareth na ipinako sa krus? Hinahanap niyo ba ang Panginoon? Sabi ng anghel sa kanila, wala na siya rito. Siya'y binuhay ng Diyos. Tignan ninyo ang pinaglagyan sa Kanya. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. No? They have received. Ang mga babaeng ito were not only faithful to God up to the end, but God had allowed them to receive a divine revelation. No, pinahintulutan, binigyan sila ng chance o pagkakataon na opportunity ng Diyos na tumanggap ng kapahayagan. At ang kapahayagan ito ay punong-puno ng pananampalataya at kapangyarihan. Ano ang sabi? Wala na siya rito. Binuhay na siya ng Diyos. Tignan ninyo ang pinaglagyan sa Kanya. Di ba mga kapatid, napakasarap na kapahayagan na nakita ho natin. No? That as these women, Mary Magdalene, Mary and Salome, approached the tomb, they have encountered the unexpected. No? Na yung isang bagay na hindi nila inaasahan, naranasan nila. No? Hindi lamang natanggal ang malaking bato, kundi nakakita pa sila ng anghel. At ang sabi ng anghel pa sa kanila, nabuhay na, wala na si Jesus dito. Siya ay nabuhay na muli. Dahil dito, dahil sa kapahayagang ito, ang kanilang kalungkutan, ang lahat ng kanilang takot ay napalitan ng pag-asa, napalitan ito ng paghanga, napalitan ito ng pagkamangha sa mga bagay na kanilang nakita at narinig. Mga kapatid, tayo pong mga mananampalataya today. I want you to remember and I want you to realize that today, God
continues to reveal Himself to us in miraculous ways, reminding us of His power and faithfulness. Alam niyo mga kapatid, this happened more than 2,000 years ago. At hanggang ngayon mga kapatid, siguro hindi na tayo, baka ang iba sa atin ay hindi pa hintulutan ng Diyos na makakita ng anghel. Kasi baka matakot tayo, Sister Helen, pag nakakita tayo ng anghel, di ba? Baka hindi na tayo makapagsalita kapag merong anghel na nagpakita sa atin. But God today, ang Diyos hanggang sa panahon natin ngayon, ay nagpapahayag sa ating mga buhay. Sa iba't ibang kaparaanan, in all other ways, no, iba't ibang kaparaanan upang ipaalala sa atin ng Panginoon at ipakita sa atin ay may kapangyarihan at siya ay isang matapat na Diyos. Amen po ba? So let us be like these women, faithful to the end. And because of that, they have received a faith-filled revelation. At hindi lang po yun. Meron pang pangatlong F, no? Dahil po sa pagtanggap nila ng kakaibang kapahayagan, mga kapatid, tumanggap din sila ng order. Ano ang utos ng Panginoon sa kanila? They have to fervently proclaim. No? Ibig sabihin, dito po sa verse 7, makikita natin that they were asked by the angel, ipahayag ninyo, ikwento ninyo sa iba kung ano ang nasaksihan ninyo. So, the same thing to all of us today. God is challenging us to fervently proclaim, no? Ipahayag natin ng tuloy-tuloy. Ipahayag natin with intentionality. Ipahayag natin with intense ang kabutihan, ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao. Sa verse 7 sa Tagalog, bumaliyo, sabi ng anghel kila Mary. Bumalik kayo, sabihin nyo sa kanyang mga alagad, and special mention si Pedro. Sabihin nyo sa kanyang mga disciples, si mga nagtatago. Sabi ng angel sa kanila, sabihin nyo sa kanila, mauuna siya sa inyo sa Galilea, mauuna si Jesus sa Galilea. Matatagpuan niyo siya roon. Gaya ng sinabi niya sa inyo. Sa English, so, sabi ng angels dito sa mga babaeng ito, but go. Okay? Imbis na matakot lang kayo, go. Tell his disciples, tell Peter that he is going ahead of you to Galilee. There you will see him just as he had told you. Kapatid, nakita ho natin dito, pagkatapos na mapalitan ang kanilang takot, mapalitan ng takot, mapalitan ng paghanga, pagkamangha ang kanilang takot at kalungkutan, ngayon po ay inuutusan ng anghel ang mga babaeng ito. Anong sabi nila? Mauna na kayo, bumalik kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro na mauuna siya sa inyo. In other words, we can see here, brothers and sisters, that the angel instructed these women, no? Inutusan sila, go and tell others that Jesus had risen and that He would meet them in Galilee. Alam niyo po mga kapatid, ang utos na ito, ang komisyon na ito na binigay ng anghel sa mga babaeng ito have transformed them. Binago nito ang kanilang mga buhay. Mula sa pagiging mourners. No? Sila yung, ano ba Tagalog ng mourners? Umiiyak, nalulungkot. Now, when they had received this faith-filled revelation, now they have transformed in becoming messengers. Inutusan na sila. Bumalik kayo. Sabihin ninyo sa mga alagad, wala na si Jesus dito. Pumunta kayo sa Galilea kung saan mauuna na si Jesus sa inyo.
In other words, mga kapatid, these women were entrusted with the most significant news that the world has ever known. Alam nyo, hanggang ngayon, 2,000 taon nang mahigit na nangyari ito. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay ang mensahe ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Napakasarap isipin na tayong mga mananampalataya, hindi lamang natin naranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli, but we were all instructed, katulad ng mga babaeng ito, tayo po, mga mananampalataya today, we are called, tayo po ay tinawag din ng Panginoon para ipahayag natin ang mabuting balita ng pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ipahayag natin ang magandang balitang hatid ng ating Panginoon sa mga tao who are desperate and in need of hope and redemption. Mga kapatid, yung communion na ginagawa natin every Sunday, yung pong pag-aalaala natin sa ginawa ng Panginoon ay hindi lamang po isang simpleng pag-aalaala, kundi meron po itong kalakip na mandato sa bawat isa sa atin, and that is for all disciples ni Jesus. We have to fervently proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ sa buong daigdig. Amen po ba? Ang mga kapatid, ayaw ng Panginoon na mawalan ng saysay ang ginawa niya kung titigil lamang ang kaligtasan sa ating mga buhay. Nais ng Panginoon na ang pagliligtas na kanyang ginawa ay maranasan ng buong daigdig. And this can only happen if you and me, tayong lahat, mga mananampalataya, tayong house of refuge, tayong mga bahagi ng katawan ng Panginoon, will fervently proclaim the good news of the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, let us be faithful to the Lord up to the end. And as we become faithful to the Lord, we will be receiving a faith-filled revelation. God will going to show us miracles. Marami siya ipapakita sa ating mga bagay, sa ating mga buhay. That will cause us to fervently proclaim the goodness of God in our lives. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa mga bagay na ginawa mo, sa mga bagay na pinakita mo. At salamat po, Panginoon, na dahil po sa inyong pagmamahal at pagkabuhay na magmuli, ang bawat isa sa amin ay may pag-asa. Nagkaroon kami ng buhay na pag-asa. Nawa po, tulungan mo po kami. Lord, ano man ang inaharap namin sa aming mga buhay, we may be like Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and like Salome, na kahit na kami dumaan ng iba't ibang uri ng pagsubok, Lord, mananatili kaming tapat, mananatili kaming aasa ng kapahayagan mo, at mananatili kaming magpapahayag ng inyong kabutihan sa ibang mga tao. So we thank you and honor you, Lord. Tulungan niyo. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Gandang hapon sa atin lahat. Amen. Thank you po, Pastor, sa napakabuluhan at napakagandang mensahe ngayong hapon na ito. And thank you, Lord, for He died on the cross for our sin, to pay our sin. And thank you, Lord, for He gave His only Son for us and everlasting life because God loved us so much. Maraming nothing is tapang ng mga kababaihan dahil like Salome, Maria Magdalene at saka kay Maria na ina ni Santiago, matapang silang pumunta sa womb Yes. ni Jesus. Yeah, and nasaan yung mga kalalakihan nagtago? Natin is muli, babae po kami, matapang po kami. And because of that, Ayun. Right.
Kami ang Yes, bida. Tayo ang bida. May mukha na ako. May 3 Maria pala noon. Ngayon din meron pa rin. Pastor. and Panginoon, at ang susunod po natin ay sa pagpapatuloy at ang ating prayer for the UPGs na pangunahan po ng ating Sister Grace Chu. Yan, magandang hapon po sa ating lahat ngayon, kababaihan. Excuse mo na mga lalaki. Okay. Masaya ako ngayon. Hindi bumaliktad yung mukha ko. Tawang-tawa, Sister Daisy. Amen. And ang Diyos ay naghimala sa ating buhay. Tingnan mo ngayon, kumikinang tayo dahil araw-araw we commemorate the goodness of God. And especially lalo sa mga nakipag-fellowship sa mga Sunday, God bless you. Ngayon pong hapon, ang atin pong UPG and ang atin pong mga prayer pick natin na mga tagalugar ay ang lugar ng anuhin ko muna yung screen ko. Sama Bangingi. Bangingi. Ano yun? Bangingi. Okay. At sila po ay mga Muslim group. And sila po ay nasa lugar ng Northern Philippines. So sila po ay mga Muslim at sila po ay sumasamba kay Allah. As we know na ganun pa rin, lumihis sila. Alam natin na God created all of us. Hayop, halaman, lahat tayo ay part ng creation ni Lord. And good thing na napakalaki ng sanlibutan and mas malaki pa rin ang heart ni Lord dahil hinihintay nila ang mga taong ito na sila po ay tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. And yet, we celebrate, we commemorate the goodness of God. Dahil sa kanyang kabutihan, yet naganap ang harvest, ang salvation. When Christ risen, natanggap lahat na those who accept Jesus Christ will be saved. But ito pong mga ibang part na atin pong ipanalangin ay we will pray na ang kanilang mga puso ay magiging isa lang, hindi dalawa, kundi sila ay tumanggap sa isang Diyos at sila po ay humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Ang prayer po natin dito sa kanila ay ipanalangin talaga natin na sila ay maligtas. And katulad ng ating mga inaral ngayong hapon na everyday si Lord ay nagbibigay ng miracle sa mga buhay at nagtatouch sa kanilang mga puso na nawa sila ay magbalik loob. Katulad ng ginawa ng unang mga disipulo, they seem praying, nagbabahagi sila ng salita ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya we pray for the Sama Bangingi Muslim group. And hindi po sila masyadong maraming ginagawa, nasa pangingisda lang ata, and nag-focus pa rin sila sa yun nga, yung mga ginagawa ng mga Sunni, yun yung mga batas ng mga Muslim, Sunni. So atin pong ipanalangin sila na mga taga-Northern Sama Bangingi ng mga Muslim group na makita nila ang faith that Christ was risen and hindi po namatay ang Panginoon. He was resurrected. Nabuhay muli para sa atin. And nais po nating ipanalangin na mabuhay sila. Ang kanilang katawang patay at bingi bulag
sa kagandahang loob na ibinigay ni Lord sa atin, ay bubuhayin sila ng Diyos. Kaya Holy Spirit, we've asked the acknowledge sa prayer natin sa Holy Spirit of Jesus Christ. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa panalangin ng mga taga Sama Banggingi Muslim Group. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, Holy Spirit, i-pray po namin ang mga taga Northern Sama people na magkaroon sila po, Lord God, ng understanding hearts na ikaw po, Lord God, ang nagligtas sa amin at wala pong ibang Diyos na gumagawa nito, Lord God. And we pray, Lord God, na magkaroon din sila ng rich experience of God's blessing that Christ came to save us. And kasama sila, Lord God, sa pagliligtas. Nawa, Lord, baguhin mo ang kanilang mga puso. Mag-repent sila, Lord God. Magbalik loob sila. Humingi sila ng tawad sa mga kasalanang ginagawa nila, Lord God, para sa iyo. Like us, Lord God. Humingi po kami ng tawad. Niligtas mo po kami, Lord God. Pinahagian mo kami, Lord God, ng magandang kaligtasan. And we pray, Lord God, we pray na meron pong team of believers to sustain and focus sa mga taga Northern Sama Banggingi Muslim Group and the family and leaders of experience for God's blessing. And through the movement of family-based sa Bible study na ginagawa ng House of Refuge, Lord God, iba't ibang lugar, iba't ibang mga unreached people ang aming pinapanalangin, Lord God. We declare, we claim, we pray na Lord God, ikaw ang mangusap sa kanilang mga puso, Lord God. Nariyan na ang internet na pwede nilang i-google na there was Christ, there was Bible, there was Word of God na ikaw lang, Lord God, ang lumikha ng lahat ng blessings, ikaw din ang nagligtas, Lord God. Kaya we pray, Lord God, na buhayin mo ang kanilang kaluluwa, Lord God. Buhayin mo, Lord God, ang kanilang mga puso na nawa sila, Lord God, ay maligtas sa pangalan ni Jesus. Put their faith, Lord God, like paano naligtas ang Panginoong Jesus. And yun din ang imumungkahi mo, Lord God, sa kanilang mga puso. Ililigtas mo sila, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. And we pray for miracle to them, Lord God. Yun lang ang aming maibabahagi, Lord God, to pray for them continually. Na nawa makita nila ang kabutihan mo, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po, Sister Grace. And sa ating pagpapatuloy, atin pong tawagin ang ating tithes and offering na pangungunahan ni Sister Daisy Salvador. Thank you, kapatid. Basahin ko lang yung Proverbs 19:17. Nasasaad dito, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Sabi niya doon. Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deeds. Sabi niya. Pray tayo ngayon para sa ating tithes and offering, sa ating gawain. Lord, dear God, open our eyes to those needs around us. Help us to have generous hearts and open hands. We ask you that you will reward our generosity with your amazing blessing. Yes, Lord, we thank you for all the blessings. We thank you for always guiding in each and every one of us. Thank you for always
giving us strength, courage, and wisdom. Thank you. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng blessings na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng patnubay mo sa amin, sa aming mga gawain, Panginoon. Amin pong binabalik sa iyo, Panginoon, lahat po, Lord, ng mga blessings na pinagkaloob mo sa amin. Sapagkat alam namin, Panginoon, lahat ng ito ay mula sa iyo. Lahat ng ito ay nanggaling sa iyo. Lahat ng blessings na aming nakakamtan, Panginoon, na aming nakakamit, even a single sense, Panginoon, lahat ito ay biyaya na nagmula sa iyo, Panginoon. Kami lang po ay kumikilos pagkus ikaw naman po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Lord, sa hapong ito, Panginoon, tinataas namin, Panginoon, ang aming mga pagbabalik sa iyo, Panginoon, ng aming mga tithes and offerings, maliit man o malaki, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na continue to bless, continue to give us, Lord, na magkaroon kami, Lord, ng work, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, maibahagi namin ang aming mga obligasyon sa iyo, Panginoon. Ang aming kailangan namin ibalik sa iyo, Panginoon, yung 10% po ng aming mga kinikita o ang aming mga sinasahod dahil alam namin, Panginoon, ay mula ito sa iyo. Lord, sa hapong ito, kami po'y nagpapasalamat. Maraming salamat po, Lord. Sa hapong ito, Lord, sa pinagkaloob sa amin, sa gawain. Lahat na ito, Panginoon, tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para po sa ating Tyson Offering Philippines, mas contact Sister Marilyn Almahar and Gcash. Sister Marilyn Almahar, Gcash 961-612-1030, and sa atin naman pong Taiwan, mas contact Brother Yu Chang Chu, send or via post office. Amen. Thank you, Lord. At sa ating pagpapatuloy para sa ating doxology and benediction na pangunahan po ng ating mahal na pastor, Pastor Wilfred Almahar. Closing prayer po. Closing prayer. Sorry po. Sa atin po palang closing prayer. Sorry. Para po sa ating closing prayer and prayer for the nation na pangunahan ni Brother Vic Lim. Thank you. Magandang hapon po sa ating lahat. Pag-pray po natin na yung bansa natin, unang-una sa lahat, walang giyera kasi ito yung pinakamalaking pinsala na mangyari sa atin kung merong talagang giyera. Pag-pray natin na magkaroon tayo ng mga leaders. Lord, pag-pray namin, Lord, sa inyo na sana itong panahon na to, gisingin po natin yung mga Kristiyano na mga leaders, lalo na sa mayamang bansa ng Amerika, pinaka-powerful, pinaka-influential, na may mga leaders na mga Christians, especially this week, mga gising po, mapukaw ang puso nila at mananong sila maging leader. Saka iwasan po ang mga plano ng mga giyera kasi po wala ng pagkain, lalo sa Pilipinas, kapos na po kami, hirap na po, tamang-tama lang, napakamahal, lalo at saka pag nagkagiyera, Lord, wala na pong enough na pagkain na nabibili sa merkado. Lord, salamat po na ikaw ang kikilos sa lahat, hindi sayangin, hindi dedicate yung mga effort ng mga politicians para sa mga bagay na magbibigay ng gulo. Maraming salamat po, ikaw yung Panginoon ng magbibigay ng
kapayapaan sa buong mundo. Ikaw ang Panginoon na magbibigay ng solusyon na bawat problema. Ikaw, Lord, ang Panginoon na magbibigay ng payapang isip, payapang puso, saka ikaw rin magbibigay ng mga leaders na naniniwala sa inyo po. Marami pong salamat. Pray po namin ang bansa ng Pilipinas, ang Taiwan, sa mga katabing Asian countries na huwag po tayong magpasali sa gulo ng mga bansa na puro lang giyera ang nasa isip nila. Kawawa po ang mga sundalo, kawawa ang Pilipinas na magiging Ukraine, magiging pain tayo sa ibang bansa. Maraming salamat po. Pag-pray natin payapa sa Pilipinas. Pagkain, payapa sa mga Kristiyano, among Christian churches, among church members, among families. Lord. Maraming salamat po. Ikaw po ang Panginoon namin. We celebrate today the greatest message, love and mercy. Maraming salamat po. Ikaw po ang Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po, Brother Vic. And now po, sa ating pong doxology po ay pangunahan po sa ating mahal na pastor, Pastor Wilfred Alma. Yung mga kapatid, before ng benediction, ay instead of yung usual na doxology, awit tayo muli ng isang awiting pagsamba sa Panginoon as we commit our lives in response to the message of God this afternoon. So awitin natin ito, sabay natin ng pag-awit to na mayroong pagsamba sa ating mga puso. Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who gleam the morning light, the hope of all the
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. Ikaw po ang dakila. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Wala pong makahihigit sa iyo, sapagkat ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat ikaw po ang Diyos na napakabuti, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos na patuloy na dinudulugan. Ikaw po ang Diyos na patuloy na dumitinig ng aming pong mga dalangin. Kaya kami po ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat ikaw po ang Diyos na napakabuti, Panginoon. Marami pong salamat sapagkat tunay na ang aming pananampalataya ay buhay sapagkat ikaw po ay Diyos na buhay na nagbigay ng pag-asa sa sangkatauhan. Ikaw po ang nagbigay ng pag-asa maging sa buhay po ng bawat mga pamilya na walang sawang ikaw ang sinasamba at pinapupurihan po, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat maging sa mensahe, Lord, sa hapong ito. Salamat po sa buhay ng anak mo na nagatid ng mensahe po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat siya po ay pinagkatiwalaan mo na pagdaluyan ng iyo pong mga salita. Kaya kami po ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri, Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, sa ng kanya pong mga mahal sa buhay. At higit sa lahat sa mensahe na nakarinig po sa hapong ito, Panginoon, maging sa mga kababaihan, Lord, na ang katapatan ay nasa iyo, Panginoon. Ganon din po sa House of Refuge, Lord, tulungan mo po na ang puso ng bawat isa sa amin. Ikaw ang pinapupurihan, ikaw ang niluluwalhati, at ikaw po, Lord, ang siyang patuloy na pinagkakatiwalaan ng aming pong pananampalataya, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Wagas ang iyong pag-ibig, pagmamahal sa buhay po ng bawat isa sa amin at maging sa sangkatauhan po, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, maraming pong salamat at patuloy din po namin dalangin maging sa hapong ito, Panginoon. Hipuin mo ang mga lalaki at babae na meron pong karamdaman sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Lord, ikaw po, Diyos, ang siyang patuloy na magbigay ng kagalingan maging sa kapatid po namin, maging kay Sister Beth po, Panginoon. Patuloy pong hipuin ang kanyang buong pagkatao, Panginoon, ang kanyang katawan, at bigyan mo po siya ng kalakasan at pagpapala sa kanya pong buhay, Panginoon. Maraming pong salamat sa hapong ito. Pagpalain mo po ang bawat pamilya sa House of Refuge na walang sawang sumasamba at patuloy na dumudulog sa iyo at nagtitiwala po sa iyo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo at patuloy na pagpalain ang buhay po ng bawat mga pamilya. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, 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 amen. Praise God. Happy Resurrection Sunday again, mga kapatid. And mga kapatid, before we end, please remember us in prayers kasi nag-usap kami ng aking asawa na either mamaya after nitong ating gawain, dadalhin ko siya sa hospital na kasi medyo yung pain ay hindi nawawala. So please pray for us. Hindi naman siya emergency pero magwa 1 week na kasi. So please remember her in prayers na sana matapos na itong mga sakit na nararamdaman niya sa kaliwang bahagi ng katawan niya. So punta na kami ng medical center namin. Kung pag-uwi ko, ngayon hindi kasi kami magkasama. Pagka umuwi ako at okay na siya, hindi na. Pero pag hindi pa masyado, kasi umiiyak na siya kagabi. Bago kami, hindi na makatulog umiiyak dahil sa pain. So, yeah. Pagka uwi ko ngayon at okay siya, hindi na kami pupunta. Pero pag meron pa rin, dadalhin ko na siya sa hospital. Okay, thank you very much mga kapatid. April 1 na, bukas, no? April 1, sabi nila April Fool's Day. Kaya huwag kayong magpapaloko, baka may mangungutang sa inyo or what. Sabi nila April Fool's Day daw, kaya huwag padadala sa mga fake news at saka mga fake issues. Pero yung sinabi ko ngayon, hindi fake, totoo yan. So,
We'll see you on Thursday. Again, congratulations sa mga babae. Hindi kayo pambahay lang, hindi kayo pang anak lang, kundi meron kayong significant role that you can do sa ating simbahan, sa ating komunidad, at sa buong bansa. Nilikha kayo ng Panginoon for a purpose. And that is for you to make an impact sa buong daigdig. Congratulations, ang mga Maria. Alam niyo ba yung pangalang Mary? Common name yun. Parang lahat ng mga maraming mga babae gusto nila may Mary, kaya may Mary Magdalene, may Mary lang, may Mary of Bethany, gano'n. So, kaya mga Maria, congratulations. May multo sa likod ko. Maria. Papuntay mo na dito yan para tulungan ako. Uwi na inaantay pa lang. JM yan, sister. Opo. Yung sa likod mo, Maria ba yan? Mario. JM. JM. Maria J.N. Mario J.N. Wow, may kasama yung mother ko.